Gravis V2. Matipid ba kaya to? Sige nga, try natin magpagas muna. Syempre full tank method tayo. Boss, full tank. Regular lang yung green. Uy, patay. Sige, pakidahan-dahan lang. Sayang. Pakipunasan na lang, boss. Sige lang, wala man may gusto eh. Pasuyo na lang. Sayang. Alright mga Lodi Bros, yan, kitang kita naman natin. Full tank. So mataas lang siya ng konti doon sa ano niya, yung parang stopper ba tawag dyan, o basta yun yung harang dyan na parang cross. So testing na natin. Fuel consumption, average driving lang. Hindi tayo magwawaswas kasi under break-in period pa to eh. So reset natin yung kanyang trip meter. So 0-0 tayo. Odometer natin 584 kilometers na rin. So kahit pa paano binibigyan-bigyan na rin natin to. Let's go. So dito na lang tayo sa Puerto Princesa City North Road, National Highway. Yan. Siguro mag-average lang tayo ng mga 55 to 60 kph. Yun naman talaga yung normal driving natin eh sa mga ganitong motor. Doon tayo sa makatotohanan, kasi kung magpapatakbo tayo ng 90, 100 para sukatin yung fuel consumption nito na average, for me hindi siya makatotohanan, kasi hindi ka naman magdadrive ng 90 to 100. So nag-average lang naman tayo ng 50 to 60. So tulad ngayon, ang under natin is 56 to 58 kph. So average lang tayo ng ganyan. Then yung throttle position ko nasa 1/4 up to less than 1/2 throttle. Kasi based sa manual, nabanggit ko nga is bine-break in ko pa lang siya. Siyempre mas gusto kong sundin yung manual na less than half throttle ka kapag wala ka pa sa 800 kilometers sa odometer. And then kapag nalampasan mo na yung 800 kilometers, pwede ka nang mag less than 3/4 throttle. So kahit pa paano medyo mabilis-bilis na yun. Pero ito, chill lang muna tayo. Yung iba sa break-in, sinasabi nila na maganda raw, so umpisa pa lang hard break-in na. Pero bilang ako, syempre kanya-kanya naman tayong opinion, mas gusto kong sundin na lang yung manual. Kasi mas maniniwala ako sa engineers na gumawa at nag-design ng motor na to. Kumbaga kung meron kang anak, 'di ba? Mas alam mo kung ano yung ugali ng anak mo. Mas alam mo kung ano yung paborito niyang pagkain, kung ano yung ayaw niya. So parang ganun din. Dahil sila ang gumawa, Yamaha, so mas susundin ko yung manual na kung saan andon yung mga instructions ng manufacturer. So by the way, this will be our first ever vlog for this 2025. Happy New Year sa inyo mga Lodi Bros. And shout out sa kaibigan natin, isa sa mga bago nating subscribers daw, si Boss Augustus. Yan. Shout out sa iyo, Lodi Bro. So first vlog natin dito kay Gravis. So hindi muna ako magva-vlog ng yung thorough review kasi gusto ko muna siyang pakiramdaman, gusto ko munang i-try for few weeks or let's say days na lang rin, para mabigyan ko ng justification yung vlog natin dito. So tsaka na yung full review. More on ano lang muna tayo, fuel consumption.
So by the way, ito pala ang unang-unang Yamaha na motor namin. Mostly kasi ng mga naging motor namin is Honda and Suzuki. Kasi yan yung mga madalas na brand na nabibili namin. Soon gagawan din pala natin to ng comparo ha, doon sa isang motor namin na kino-compare ko dito lagi sa Bergman EX. Kasi for me, Bergman EX tsaka Gravis ang magandang i-compare kasi price wise magkadikit sila. Si Bergman EX is around 94,000 sa pagkakaalala ko. This one is around 93,000, something like that. Kasi hindi sila nakakalayo ng presyo, or baka magkapresyo na nga sila. Then pareha sila ng displacement, and pareha sila na medyo bulky. In fact, etong motor na to, the Mio Gravis version 2, ito yung bulky sa lahat ng mga Mio na 125cc segment. Kasi meron ding Mio Gear, medyo mas maliit yun. Eh sabi ko kay Mrs., para hindi naman masyadong maliit yung motor, mag Gravis na lang siya. Kasi medyo nahihirapan siya dun sa Bergman. Kaya niyang drive-an. Sabi nga niya, kapag umaandar na magaan na rin naman. Pero yun nga, kapag humihinto siya at angkas niyang mga anak ko, ay anak pala namin, sorry, hindi ko lang pala anak. Pag sa kanya anak namin, yun, medyo nahihirapan siya kasi nakatiyad na siya eh. Kailangan medyo naka high heels siya, tapos may kabigatan yun. Eh itong Gravis kasi mas magaan, di hamak, kasi mas maliit yung frame. So gagawa natin ng comparo yan. So ano ba yung advantages and disadvantages, sino ang lamang dito, sino ang lamang dyan. So lahat naman ng mga motor merong advantages and disadvantages. So yun lang. Ngayon muna, joyride muna tayo. So fuel consumption lang muna. Average speed is 60 kph. Ride lang tayo ng 60 kilometers siguro papunta, and then 60 kilometers pabalik. So mabanggit ko na rin pala, kahapon nag-ride kami ni Mrs. Break-in period pa rin siya eh kahapon, pero sinama ko na si Mrs. kasi nag-Quezon Loop kami. That is 300 kilometers, 301 kilometers to be exact, yung biyahe namin kahapon. So sa west coast yun ang Palawan, sa south, papuntang south. At napakaganda ng kalsada ron. Kati na ilong ko. Okay. So average speed kami kahapon ng mga 45 to 55 kph. And based sa computation namin, naglalaro sa 48.5. Round off na natin sa 49 kilometers per liter. May angkas yun. Hindi ko pa masyadong pinipiga eh. Inaalalayan ko lang muna yung throttle kasi ayokong bigyan ng sobrang stress yung engine kasi nga break-in period. Bago eh. Yabang, walang iya. So far okay naman. Para sa akin, matipid na yun. May angkas. Yun lang, talagang very conservative yung pag-play ko ng throttle. Hindi ko pinapalampas ng half. So usually nasa 1/4 lang, ganyan lang ako. Yan. Pag umabot na ng mga 57 kph, binibitawan ko konti, baba na naman ng 50 hanggang 55. So ang timbang ko is around 88 kilos na ako. Grabe, bumigat na talaga ako from 84, 85. Kasalanan ng Noche Buena eh. Tapos si Mrs. nasa around 56. So approximately mga 140 kilos na, more or less, yung combined weight namin ni Mrs. But still na-achieve namin yung 49 kilometers per liter at an average speed of 55 kph. Not bad. So ngayon solo tayo. May plastic po para sabihing bago, di ba? So ito yung sikat na tambayan dito ng mga bikers. Ang tatlong poste. Ganda, di ba?
Tapos pag medyo nagutom kayo, may masarap na arroz caldo rito, Golden Hour Cafe. Yan. So hindi man ako nagpo-promote niyan, wala man akong kita dyan. So mga Lodi bro, siguro ikat ko na lang muna yung video para ma-preserve ko yung battery, kasi hindi kakayanin ng buong biyahe kung i-on ko yung camera hanggang dulo. Medyo malayo-layo eh. Less than 1 hour lang mag-go off na itong camera ko. So mamaya i-on ko ulit pagka magpaparefill na tayo, para at least ma-compare natin kung ilan yung naubos nating gasolina based doon sa ilang kilometers yung narating natin. Okay? So bye bye and see you later. Alright. A few moments later. Naku po, mukhang kailangan na nating mag-U-turn mga Lodi bros. Nandito na tayo sa 49.5 kilometers mula sa ating starting point. So U-turn tayo sa 50 kilometers eksakto. So gusto nyo ko mang dumiretso pa, pero mukhang papunta tayo sa kadiliman ng ulap. Para at least eksaktong 100 kilometers yung ating na biyahe. Then babalik tayo doon sa same na gas station, same fuel pump, and same na pump attendant na winashingan ng gasolina yung ating yung ating motor. So 49.9, I think dito na tayo. Yes, U-turn. Okay. Alright. So pabalik na tayo. 50 kilometers. So we are expecting na meron tayong 100 kilometers na total travel at umaambon na. So pansin ko lang, no, mga after 45 minutes na biyahe na tuloy-tuloy, medyo masakit na siya sa puwet. Malapad yung upuan niya, pero yung kutsyon niya, yung pinaka foam ng upuan niya, manipis pala. Siguro nako-compare ko lang to sa Bergman EX. So yun yung aking honest opinion. Medyo masakit sa puwet after 45 minutes. Yung Bergman kasi kahit isang oras na tuloy-tuloy. Actually kahit isa't kalahating oras or 2 oras bago ako nangangalay dun eh. Ito 45 minutes pa lang masakit na sa puwet. So medyo nagbabago-bago ako ng posisyon. So ganun pa rin, 55 to 60 kph. At pabalik na tayo ng bayan. So nasa 30% throttle tayo. Yan, minsan umabot tayo ng 65 pag medyo pababa. Ganda talaga dito, no? Buhay probinsya. So ganun ulit mga Lodi bros. Cut ko muna ang video, and then mamaya balikan ko kayo once na magpaparefill na tayo. Full tank ulit natin, then magko-compute na tayo. Alright. So finally mga Lodi bros, nakabalik na tayo ng bayan. Mga 2.5 hours na ride. So 99.5 kilometers, 0.6. Grabe dito maaraw. Talagang hindi tayo pinabiyahe ng malayo. 0.7.
sakto 100 kilometers yan yung biyahe natin. At nandito na tayo sa Petron, sa harap ng Robinsons, Palawan. 100. Nice. So eto na, magkakaalaman na. Ilang litro nga ba ang nabawas sa 100 kilometers. Boss, full tank ulit. Anong fuel niyo po dyan, sir? Yung ano lang, extra advance lang. Ay, bakit seat ng seat? Ayan. Full tank po. Oo. I-ano mo pa, palampasin mo pa ng konti. Sakto mo sa 110 siguro. Sige, 110. Oo. Yun. Same na same. Kung bago tayo bumiyahe. 1.7. Alright, computin natin mga Lodi Bros. So 100 kilometers ang nabiyahe natin. So 100 kilometers, lagyan natin 0.1. Divide natin sa 1.69 liters. So yan, walang kasinungalingan, walang labis, walang kulang. 59.2 kilometers per liter ang Gravis. Kapag solo ride ka, tapos nag-average ka lang ng mga 60 kilometers per hour, na less than half throttle yung piga. Kasi ang full throttle nito nandito eh. Ito yung binabasihan ko yung parang guhit. So yan ang full throttle niya. So dito. So usually nandito lang tayo banda lagi. Yan. Kasi ang half throttle niya nandito eh. Kasi nga under braking period pa lang to. So yan yung ating fuel consumption actual. Full tank method. Kita nyo naman. So napakatipid din pala, 59.2 kilometers per liter. Pero may mga nababasa ako sa mga ibang comment, mga feedback, na nagpo 40 kilometers per liter daw lang sila. Medyo matakaw daw. Kasi depende naman talaga yon sa maraming factors. Unang-una, gaano kang alam yun, kagrabe pumiga. Baka waswas ka naman. So syempre maapektuhan yung fuel consumption mo nun. Ito kasi talagang sigurado bawat particles ng fuel, pag less than half throttle ka, talagang namamaximize mo, na burn mo ng husto. And then pangalawa, possibly baka maraming mga akyat baba or baka ma-traffic. So syempre mas matakaw yon kapag ka stop and go ka sa mga traffic. Kasi laging nakaset yung pulley mo sa low speed. So mas maraming ikot or mas mataas yung RPM mo at a lower speed. So ang tendency is syempre mas may kain ng fuel. Or pagka naman medyo masyado kang yung may mga steep climb, mga akyatin, tapos medyo mas mabigat yung mga karga, like lagi kami angkas, nakakadagdag din yun sa fuel consumption. So marami. Tire pressure, standard yung tire pressure nito. Sa harap 25 PSI, sa likod is 33. So before tayo nagbiyahe, ginawa natin yun para talagang accurate tayo. So yun, 59.2 kilometers per liter. Pero nung may angkas ako, nasa 48 to 49 kilometers per liter lang, at around 50 to 55 kph average speed. Siguro kapag medyo mas bibilisan pa natin, like mga 80 na yung takbo natin, siguro magiging mga 50 kilometers per liter na lang yan kapag solo ride. So pag may angkas, baka yun, baka doon na tayo magpo 40 to 45 na lang. Still very impressive. Mio Gravis V2, napakaganda ng performance niya when it comes to fuel consumption. So before I end, gusto ko rin munang i-shoutout Supremacy International. Yan, ang dami nang natulungan ng company na yan para magkaroon ng motor. Kahit walang trabaho, may trabaho man, hindi man permanent job, alam mo yun, pa job ka lang, contractual ka man, basta under ka kay Supremacy International, sigurado kahit saan dealer, aprobado motor mo.
ma-achieve mo yung pangarap mong motor. Ang dami na natulungan ng Supremacy. More than 14,000 na nga actually to date ang nagkaroon na ng mga motor. At take note, one time payment ka lang. So kung gusto nyo malaman yung program, naku po, huwag nyo nang patagalin. Subukan ninyo ang Supremacy International at i-explain namin sa inyo kung paano namin na-achieve yung motorcycle incentives. So message na lang, DM na lang tayo. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.